Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay nasa fourth and final installment na po ng ating series na Let's Faith It. So sinabi po natin mga kapatid na ang pananampalataya ay binibigay ng Panginoon, pero ito po dapat ay nade-develop natin dahil napakalaki ng magagawa ng pananampalataya sa ating buhay, sa ating ikabubuhay, sa ating patutunguhan sa buhay. Napaka-importante po nito mga kapatid, lalo na sa ating paglago at ating pagiging mananagumpay. At tayo po ay magkakaroon ng panibagong series next month na ang title po nito ay Not Your Ordinary Guy. It means be different to make a difference. Napaka-importante po mga kapatid na maunawaan ng isang tao na kung saan hindi mo mababago ang mundo kapag hindi nabago ang buhay mo. Ulitin ko, hindi mo mababago ang mundo, hindi mababago ang mundo kapag hindi natin na bago ang buhay natin. Hindi mababago yung mga bagay-bagay sa paligid natin kapag hindi muna tayo nagbago, dahil maraming mga tao gusto nila nababago yung ginagawa nila, nababago yung mundo, yung paligid nila, pero sila mismo hindi nagbabago. So napaka-importante po mga kapatid nitong pagbabagong ito, because you cannot represent Christ with your old nature. Napaka-importante na itong old in you na tinatawag na ito. So, pag-pray po natin maigi yun. But let's end this series with a bang. So, let's get started. According po sa New York Times na article, sinabi nila that the number of businesses that have shuttered since the start of COVID-19 is shocking. They said that, of course, no one could have been predicted a global pandemic, but entrepreneurs and business owners must be prepared to overcome even the most difficult challenges. So kinakailangan kapag ikaw ay isang negosyante, kapag ikaw ay isang business leader, napaka-importante na dapat handa ka na ma-overcome even yung most difficult challenges na kakaharapin mo. Parte na ito. Di ba kapag nagbabudget tayo, dapat kasama sa budget mo yung magiging damage na pwedeng mangyari. Alam niyo po ba, according to Michael Gerber's book, The Image, na kanyang libro, sinabi niya that 80% of businesses, listen to this, 80% of businesses fail within the first 5 years. 80% po mga kapatid ng negosyo, nagpi-fail yan within the first 5 years. Lagi ko po itong itinuturo 10 years ago pa sa mga church leaders, sa mga business owners, sa mga leader ng organization. Tinatanong nila ako, kailan daw ba magkakaroon ng significant na growth ang isang organization? Sinasabi ko, 3 to 5 years, dahil diyan ka masusubok. Doon mo palang makikita talaga yung significant na growth. Dahil diyan din, sa range na yan, sa unang 5 taon, makikita mo, diyan nagbabagsakan ang 80% or majority ng mga negosyo. Napansin mo, mag-business-businessan yung isang tao, 1 year lang, iba sarado na wala na Yung iba, kunyari, magtatayo ng negosyo, hindi mo kunyari, talaga nagtatayo ng negosyo, sa range ng 5 taon na yon, it's either magtagumpay ka o bumagsak yung negosyong yan. Kaya nga, napaka-crucial nung first 5 years na yan sa isang negosyo. Ano ang dapat na gagawin natin? Paano natin ma-overcome yung mga, syempre, lahat naman dadaan talaga sa mga napakatitinding mga challenges. Kaya nga pagdaan mo sa matinding challenges, dyan din darating. Diyan ka rin darating sa isang napakatinding changes, mga changes sa buhay mo. Kaya nga napaka-crucial nito. And let me submit to you na napaka-importante ng pananampalataya sa panahon na ito. Why? Tandaan mo kapatid, hindi kayang hindian ng tagumpay ang isang pananampalataya. Hindi nito mahihindian ang pananampalataya. Bakit mga kapatid? Ang pananampalataya ay hindi simpleng paniniwala. Ito mga kapatid ay may epekto. Ito ay may malaking epekto
sa ating ginagawa, sa ating pinaniniwalaan, may malaking pagbabago na pwedeng mangyari. Kaya nga hindi basta-basta ito. Kaya nga napakaganda nitong ending nitong series natin na ito. So I want you to listen to this very carefully. Ano ang magagawa ng pananampalataya for us to overcome even the most difficult challenges in life? So before natin basahin yung text natin, I want you to share this link right now. Itag mo yung mga kaibigan mo. I-share mo itong video na ito dahil naniniwala ko, unang-una, pagpapalain ka ng Panginoon at pagpapalain yung mga tao na kung saan makakarinig ng mensaheng ito. I want you to open your Bible with me in Hebrews chapter 11, verses 24 through 28. Hebrews chapter 11, verses 24 through 28. Ano ang magagawa ng pananampalataya for us to overcome even the most difficult challenges in life para mapagtagumpayan mo yung first 5 years na yon? Para makita mo yung significant growth, yung significant success para dyan sa first 5 years na yon, o kaya yung mga mabibigat na pagdadaanan natin sa ating buhay before mo ma-reach yung promised land. Before mo ma-reach, kapatid, yung iyong goal sa buhay. Hebrews 11, 24 hanggang 28. Let me read in the New Living Translation. It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. 25. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasure of Egypt, for he was looking ahead to his great reward. 27. It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. 28, it was by faith that Moses commanded the people of Israel to keep the Passover and to sprinkle blood on the doorpost so that the angel of death would not kill their firstborn sons. So join me in our message today entitled, It Was by Faith. Kapag may nagtagumpay, kapag may nakita kang tagumpay, lagi mong iisipin, it was by faith. Anong reason? It was by faith. Kaya sinabi ko kanina, may mga bagay na hindi kayang iwasan ng tagumpay. Ano yon? Pananampalataya. Hindi maiiwasan ito ng tagumpay. Now, ano ba ang magagawa ng pananampalataya for us to overcome even the most difficult challenges in life? Again, di ba sinabi natin kanina that 80% of businesses fail within the first 5 years. So daraan ka talaga dyan sa pinakamatitinding pagsubok na yan. Of course, lahat naman tayo may mga failures na mangyayari. Kaya lang problema, kapag hindi ka na lumagpas-lagpas doon, ganun na lagi. Parang pagdating sa growth ng church, yung major na tinatawag na plateau sa buong mundo, na doon na na-stuck karamihan ng simbahan sa buong mundo, majority is yung 200 mark na tinatawag. Yun yung major plateau. Pag tama sa 200, babagsak na agad. Majority ng simbahan sa buong mundo. At sa Pilipinas, ang average na membership sa Philippines ay 52 hanggang 56 na tao. Kaya nga hindi ma-break yun. Kaya nga ano ang gagawin natin? Laging paulit-ulit tayo. Ganito yung nangyayari sa ating buhay. Walang nangyayari. Bakit yung iba may nangyari? Kapag may mga magagandang nangyari, lagi mong iisipin at laging sasabihin sa atin, it was by faith. Pansinin niyo yung text natin, 24 hanggang 28. Mapapansin natin, yung mga napagtagumpayan niya, yung mga nangyari sa kanya, 3 beses. 3 magkakaibang kwento, 3 beses sinabi, it was by faith. Ano ba talaga ang magagawa ng pananampalataya
for us to overcome even the most difficult challenges in life. Number one. In verses 24 hanggang 26, it was by faith that when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasure of sin. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt, for he was looking ahead to his great reward. Number one, faith will model conviction. Faith will model conviction. Kapag may pananampalataya ang isang tao, tiyak mo magmomodel ito ng conviction. Itong conviction na ito, ang lalabas sa panahon na kung saan na-challenge ang iyong pagkatao, ang iyong pananampalataya, ang iyong identity, ang iyong pinaniniwalaan. Tandaan natin, all genuine will be tested. Faith will model conviction. Alam niyo po ang ibig sabihin ng conviction? It is defined as a fixed or firm belief. Fixed or firm belief, hindi magigiba ito. Why? Napaka-importante ng conviction because having conviction is important to keep us from being swayed by our emotion or even by the opinion of others or automatically doing what everyone else does. Kaya ang isang tao madaling madala kasi wala siyang conviction. Kapag ang isang estudyante, kapag yung anak mo, o kaya ikaw mismo, wala kang solid na conviction, madali kang madala ng mga tao. Biruin mo, nagtatayo ka ng business, kaya lang wala kang conviction, ang dali mong malito. Ngayon, gumugulo-gulo ka na. Wala kang natatapos sa mga nasisimulan mo, at madalas nag-i-end ka sa kabiguan. Why? Anong missing? Conviction. Kasi ang conviction ay fixed or firm belief. Hindi yan mayayanig ng kahit na pinakamabigat na unos sa buhay. Remember that conviction functions as our moral compass as we journey through this life. Yan yung magpa-function na moral compass natin. Kasi tiyak yan, gigibain ng kaaway yan eh. Ayaw niya magtagumpay ka eh. Nakuha natin yon. Ayaw ng kaaway na kung saan magkaroon tayo ng magandang testimony. Kaya lang, matetest talaga muna tayo. So yung conviction natin, yan na magiging moral compass natin dun sa journey natin, dun sa biyahe ng ating buhay. Personal conviction work for us in at least three important ways. Number one, conviction keeps us set apart from the ways of the world. Kapag may conviction ka, maiiba ka from the rest of the world. You will live above average. Ito yung pag-uusapan natin sa susunod na series natin. Paano ka magiging different for you to make a difference? Kasi gusto ng kaaway, pare-pareho lang tayo sa mundo. Kaya nga pansinin mo ang sarili mo, baka gusto ng kaaway, mamaya, gusto ko mabago ang buhay ko. Kaya lang nakikita mo kung paano namumuhay yung mga bigo, ganun ka na rin eh. Gusto ko mag-iba sa pamilya ko, mamaya ganun ka na rin, saka naiinisan mo. O kaya wala nangyari. Nakuha natin, anong kulang? Conviction. Yung sinasabi na wag na ako maglingkod muna wag na ako magpastor, total makakapaglingkod din naman ako kahit hindi ako pastor. Wala ang problema kung hindi yun ang calling ko, kaya lang yun ang calling ko eh. Paano kung wala kang conviction? Ang dali mo masway. Pare-pareho lang talaga. Conviction help us to hold ourselves accountable to God's standard. Madali kang masway. Madali kang mawala sa standard ng Panginoon. Kapag wala kang conviction. Pangatlo, conviction provides a witness to others about the benefits and goodness of God's will. Kasi yung conviction na ito, mapapakita natin, ang gandang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Now, there are at least two important things that we should remember when it comes to conviction. Ito, paano mo malalaman ito ngayon? Ano ba ang mayroon pagdating sa conviction? Makikita natin ito in verses 24 hanggang 25. It was by faith that Moses, when he grew up, tingnan niyo to, refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasure of sin. First conviction demands sacrifice. Ang isang tao na may conviction, may isasakripisyo yan. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Minsan, ang dali natin kumagat sa mga alam mo yun, yung mga temporary na bagay, pakakagatin ka minsan madalas sa mundo. Pakakagatin ka ng kaaway, pagkagat mo nun, ang tawag doon, padadamahin ka. Siyempre, makakatikim ka ng panandaliang aliw. Patitigipin ka ng gatiting na tagumpay. Bibigyan ka ng matinding pain para hindi mo mas marating, yung mas malayo na dapat mong marating. Hindi ka ngayon makakapamili. Kaya pagdating dito, it was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Pambihira. Pinakamakapangyarihan na imperyo, na bansa. Parte ka na sa pamilya. Magre-refuse ka pa. Pwede nating sabihin, pambihira yan. Nasa kama ka na, natulog ka pa sa banig. Of course, minsan naman masarap matulog sa banig, pero kapag nakatulog ka sa mas mamahaling kama, alam mo yung ibig sabihin nun. Pero sasabihin mo, bakit pinagpalit mo pa? Matalino to. Di sana kasama siyang bumagsak dito. Napansin natin mga kapatid, conviction. Tignan nyo pa yung 25. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasure of sin. Kaya nga, papadamahin ka muna ng panandaliang aliwi, panandaliang kasiyahan. Napansin mo, kaya maraming mga hindi nagtagumpay sa buhay, inuna yung enjoyment bago yung education. Kaya nga may kasabihan that pay now, play later. Magbayad ka muna, mag-invest ka ngayon para mag-enjoy ka bukas. Kaya lang yung mga taong hindi makabangon-bangon, makausad-usad sa buhay, inuuna nila yung play bago pay. Kapag naglaro ka ngayon, pagbabayaran mo lahat ng yan bukas at sasabihin mo, sayang. Napupuno ka ng regret. Kasi inuna mo yung emosyon. Inuna mong maging masaya, ang kasunod doon, habang buhay ka malungkot. Pero pag inuna mo yung sacrifice, alam mo na yung kasunod, may success yan. Kaya nga conviction demands sacrifice. Dito, dahil sa conviction niya, kaya nga, nakaranas siya ng ganito. Talagang i-refuse niya. Ang ganda sana ng title. O, napansin mo? Ganda sana ng title niya. Son of Pharaoh's daughter. Ba, bigat? O kung kumagat ka dun, di tapos siya. Nakuha natin yon. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasure of sin. Ang conviction, nagdidemand yan ng sacrifice. Kaya nga kapag ikaw ay nagsakripisyo, because of your conviction, ay mambihira, malayo mararating mo. Sabihin ng anak mo balang araw, buti na lang si tatay nanindigan sa tama. Buti na lang yung lolo, si nanay, yung kuya. Sumunod sa Panginoon. Kaya kami nakakakilala ngayon kay Lord, kaya hindi kami sama-samang bumagsak. Napaka-importante kapatid ng conviction. I like the definition of conviction I once heard from the great Bible teacher named Howard Hendricks. Sinabi niya, a belief is something you will argue about. A conviction is something you will die for. A belief is something you will argue about. A conviction is something you will die for. Tandaan, makinig maigi dito kapatid. Bago may naihain na success, may inalay mo ng sacrifice. Bago may naihain na success, may inalay mo ng sacrifice. Hindi ka magkakaroon ng fried chicken dyan o lechon dyan kung wala mo na nagsakripisyo. Bago may naihain sa'yo,
sangkatutak na sakripisyo muna ang nangyari. Maraming mga tao naghahanap ng magandang hain, kaya lang wala siyang mahirap na inalay. Tandaan natin, pagdating sa chess, napaka-importante ng sacrifice. Marami nang natalo. Kumagat ka doon sa sacrifice, kaya nag-champion siya. Napaka-importante ng sacrifice para may maihain sa buhay mo balang araw na success. Kailangan mag-alay ka muna ngayon ng sacrifice. E.H. Chapin said, "No one knows the genuineness of his conviction until he has sacrificed something for them." Kasi makikita ang tunay na pinaniniwalaan mo sa mga pinaglalaban mo. Makikita ang tunay na pinaniniwalaan mo sa mga pinaglalaban mo. Alam niyo po, what is ironic today is that people often have strong convictions about weak issues. Tindi pinaglalaban yon. Basketball, passion, doon nila binibigay buhay nila. Minsan magsisiraan ng buhay yan. Pagdating sa mga weak issues, ang tindi ng conviction. Hindi siya ang tunay na GOAT. Ilalabang ko ang buhay ko. Ang tunay na GOAT. Si Jordan ba? Si LeBron ba? Si Steph Curry ba? Si Kobe Bryant ba? People often have strong conviction about weak issues while having weak conviction about major issues. Ano yon? What is right and what is wrong? Don't forget this, brothers and sisters. If you don't live for something, you will die for nothing. Anong silbi, kapatid, yung ending natin? Kapag wala kang ipinaglalaban dito sa buhay na ito na tama. Again, if you don't live for something, you will die for nothing. Conviction. Now the question is, what keeps your fire burning? What keeps your fire burning? Who gives you the courage to wake up every single day? What do you live for? What are you willing to die for? Are you making the most of your stay on earth? If there's one thing that you cannot live without, what would it be? Noong nakaraan, may nagsabi sa akin na isang pastor, kung hindi rin lang ako maglilingkod kay Lord, wala na rin lang silbing mabuhay. Kapag may conviction ka, kapatid, na sang-ayon sa Panginoon, doon ka makakapamuhay ng mas maganda. I remember what Martin Luther Jr. said. If you have not discovered something you are willing to die for, then you are not fit to live. Again, if you have not discovered something you are willing to die for, then you are not fit to live. Kaya may mga taong hindi nakakatapos. Kaya may mga taong hindi nakakaranas na napakasarap na tagumpay. Kasi hindi nila binibigay yung buhay nila dun eh. Sabi sa akin dati, huwag mo seryosuhin masyado. Huwag ka masyadong serious. Sa pagpapastor, ano gagawin ko? Gawin ko yung pangkaraniwan. Di, pag nabigo, huwag masyadong mataas ang pangarap. Kasi pag nabigo ka dyan, masakit. Di ba alin mabigo ako? Di ba alin masaktan ako, nabigo ako, kasi may pinurso kong dream, may pinurso ko na pinapagawa ni Lord, kaysa nasaktan ka dahil wala kang ginagawa. Kumbaga may dangal ka eh. At least nag-try ka. At least may ginawa ka na napaka-importante. If you have not discovered something you are willing to die for, then you are not fit to live. Sacrifice. Pangalawa, kapatid, na importanteng bagay that we should remember when it comes to conviction. Second, conviction develops success. Una, conviction demands sacrifice. Nagdi-demand ito ng sakripisyo. Pangalawa, yung conviction, nagde-develop siya ng success. Verse 26, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt. For he was looking ahead to his great reward. Magaling.
Mas nakita niya yung great reward. Ito yung namimiss ng mga tao. Ito yung nagagawa naman ng pananampalataya. Because conviction develops success. Pangmatagalan ito. Mas makukuha mo yung great dito. Randy Singer said, people want to follow someone with convictions, not questions. Smooth eloquence can never take the place of unwavering belief. Kaya maraming mga tao na great leaders, kasi nakitaan siya ng great conviction eh. Ay, pambihira, hindi kami iwan nito. Ay, bibigyan niya yung buhay niya para sa calling niya. Ay, pambihira, magsasakripisyo ng time, treasure, and talent ito. Ay, pambihira, magtatanim ito, tataya ito. Sino sasama mo sa team mo? Yung tataya. Nagbibigay ng buhay. Kaya si Kristo, hindi ka willing bigay yung buhay mo, you're not fit to follow me. Gusto mo pumunta ng langit, gusto mo yung great reward, pambihira, hindi ka nga makapagbigay ng pera. Para sa ministry, hindi ka makapagbigay ng mga bagay-bagay, hindi mo maibigay yung buhay mo. Wala. Wala kang conviction. So why should I develop biblical convictions? Convictions are important because they help us stand firm when this world is uncertain and changing. Kapag pabago-bago na yung panahon, pag pabago-bago yung mundo, matutulungan ka na itong conviction na ito para tumindig sa tama. We need more men and women with moral center in the midst of the moral chaos surrounding us. Kailangan natin ito. Yung mga magulang na may moral center. Yung mga estudyante, yung mga mananampalataya na may moral center in the midst of moral chaos. Nagpipenetrate ito sa mga simbahan, sa pamilya. Napansin mo, ang daming mga magulang, minsan kahit mga mananampalataya, hinahayaan yung mga anak nilang kung ano-ano mga pinagagagawa. Ginawa kasing Bible yung nakikita sa social media. Minsan ginagawa mong Bible yung mga nababasa mo sa TikTok, sa Facebook eh. No, kung saan hindi naman biblical. Hindi masama yan. Kung, alam mo yun, may foundation ito ng Word of God. Napaka-importante ng conviction. Because convictions keep us on point and remind us of what matters most. Conviction helps us to endure temptation without compromise. Conviction proves our faith. Donna Brazil said, it takes one person, one moment, one conviction to start a ripple of change. Gusto natin na mas sunod-sunod, mas maraming mga pagbabago at tagumpay. Napaka-importante ng isang napakatatag na conviction ng isang tao. Maraming hindi sana nangyari sa mundo natin. Marami sanang mga imbensyon na hindi nangyari kung walang solid na conviction yung taong yun. Nung binubuyo siya, nung pinagtatawanan siya, nung walang naniniwala sa kanya, pero nanintigan yung taong yun. Buti na lang na yung mga ganun tao. Kung wala, kumusta naman ang mundo? So having conviction is important to keep us from being swayed by our emotions or by the opinion of others or automatically doing what everyone does. Huwag mong hahayaan, kapatid, na nasisway ka ng emotion. Huwag mong hayaan na emotion na nagli-lead sa'yo. Don't let your emotion lead you. Let your devotion lead you. Ano ba yung nabasa mo sa Word? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Dapat yun ang nagli-lead sa'yo. At hindi yung kung ano-ano, mga kapatid, na kung saan sinasabi ng ibang tao. Convictions function as our moral compass as we journey through this life. Kaya nga sinabi, mga kapatid, sa Hebrews chapter 11 verse 1, sa New Revised Standard Version, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. May firm belief ka sa isang bagay na hindi nakikita.
O kahit hindi mo pa nakikita o hindi nakikita ng iba. Conviction allows individuals and teams to overcome obstacles when they arise because they have a strong belief in what they're doing, regardless of the struggles and challenges faced along the way. Kaya may nagtatagumpay na individual, may nagtatagumpay na organization, may nagtatagumpay na team. Kasi may paninindigan yun. May pinaninindigan yun. May pinaniniwalaan yun na kung saan hindi mayayanig. So without conviction, obstacles can quickly become permanent barrier to success. Pag wala kang conviction, kapatid, kawawa ka lang. Bago-bago ka, madali ka mabola ng kaaway, madali ka madaya yung emosyon mo, paulit-ulit ka lang, walang mangyayari sa'yo. Kaya pag may mga tao, kahit na dumaan sila sa struggles, may sinacrifice sila sa buhay, may pinagdaanan na matindi na sugatan, at sila ay nagtagumpay. Bakit? It was by faith. Kasi yung conviction, kapatid, tandaan natin, yung faith naglilid yan sa conviction. John F. Kennedy once said, "What is now important is the courage he displayed in support of his convictions." Kaya ito yung susunod na point natin ngayon. Courage he displayed in support of his conviction. Verse 27, "It was by faith that Moses," ito, tingnan nyo to, "it was by faith na naman that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible." Number 2, faith will manifest courage. Una, faith will model conviction. Pangalawa, faith will manifest courage. Alam niyo po, mga kapatid, yung binanggit dito na he kept right, ongoing, di ba sa ibang translation, endured, persevered, it is the Greek word kartereo. Itong Greek word na ito na kartereo, it means to be stout, to endure patiently. Persevere. Sinabi dito, bear up with fortitude. It means courage in pain. Nag-originate itong word na ito na kartereo sa Greek word na kratos. Ang ibig sabihin ay power, force, strength. Now, there are at least 2 crucial components of courage. Bakit naging matapang yan taong yan? Paano siya naging matapang sa tama? Paano niya kinaya yan? He kept right on going. He endured. Sabi sa ibang translation, faith, because faith will manifest courage. Ano bang meron dyan sa courage na yan? At least 2 crucial components ng tapang, kapatid. Ito yung tunay na matapang. First is patience. Sabi dito sa 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. For he endured. Nabi natin, kartereo. It means to endure patiently. Courage in pain. Napaka-importante ng patience. Ang tunay na matapang, kapatid, matiisin yan. Minsan masasaktan yan eh. Pero, alam mo yan, mapagtitiisan niya yung pain na yon, yung sakit na yon na mararanasan niya, yung failure na yon na mararanasan niya. Because all successful people, listen to this, have experienced at least one major failure in life. Pag tama sa'yo ng pain na yon, gusto mo ba? Kakayanin mo ba? Aayaw ka na ba? Kaya ang tunay na matapang, may patience yan. May patience. Mahatma Gandhi once said, to lose patience is to lose the battle. Kapag nawalan ka na ng pasensya, matatalo ka na. That's why I'm always saying this, that many people fail in life not by lack of intelligence, but by lack of patience. Maraming tao matalino naman, kaya lang mainipin. Dahil sa pagkainip niya, napansin mo, nangyari kay Saul yan.
Ba't hindi na naipasa sa kanya, yung sa lahi niya yung kingdom? Ba't nawala sa lineage nila yung throne? O, nabasa nyo na mga kapatid? Lack of patience, nainip. Yung trabaho ni Samuel, ginawa niya. Lack of patience. Marami sana ang magaling, kaya lang mainipin. Ang tunay na matapang, may sapat na patience yan. Parang sa business, parang sa investment. Hindi ka pwedeng mag-investment kasi investment means time. Papasok ka ng investment, gusto mo kikita ka agad ng malaki. Hindi pwede yun. Kaya maraming naguguyo, kaya maraming naluloko. Magbi-business ka, gusto mo mabilisan. Hindi, it takes time. Patience. Sa growth, patience. Sa pagde-develop ng muscle, ng maturity, ng spiritual muscle, patience. To lose patience is to lose the battle. Marami sana matalino, kaya lang mainipin. Sayang, kapatid. Second na component ng courage. Una, patient. Di ba sinabi natin yung kartereo, nag-originate itong word na ito sa Greek word na kratos. It means power. So number 2 is power. Ang taong matapang, may patience yan. At the same time, may power yan. Isa sa mga malaking influence sa buhay ko ay si Brian Tracy. Madalas sinabi niya, hindi pwedeng mag-develop tayo ng journey sa success. Nang mabilisan lang. So kinakailangan daanin natin ito sa panahon. You must have the ability to wait. Actively, of course. At pangalawa, dapat may sapat kang baterya. Yun yung sinasabi doon. May sapat kang energy dito. Bakit? Nakakapagod. Nakakainip na. Ito, nakakainip na. Nakakahingal pa. Journey ang buhay eh. Nakuha natin, process ang tagumpay eh. So kinakailangan may sapat kang baterya. Nakuha mo? Hindi tutunog tong microphone na ito kung walang sapat na baterya ito. Hindi na siya gagana. Hindi gagana yung sasakyan mo kapag walang sapat na baterya. Maraming hindi gagana sa mundo kasi wala namang power. Kaya ang tapang, mga kapatid, combination yan ng at least patience saka power. Kaya nga sinabi sa NIRV, because of his faith, verse 27, he left Egypt. It wasn't because he was afraid of the king's anger. He didn't let anything stop him. Marami ang magpapahinto sa'yo, pero faith ang magpapatuloy sa'yo. Papahintuin kayo. Minsan may nakakatakot talaga eh. So kinakailan, tapatan mo ng courage. Napansin mo nung papasok sila sa promised land, sina Joshua, saka mga kasama niya, sinabi, be strong and courageous. Paalala lagi sa kanila ni Lord, gusto mo pumasok sa promised land mo? Hindi pwedeng matatakot ka. So kailangan may combination ka ng patience sa power dito. Kasi marami magpapahinto sa'yo sa mga nag-aaral ngayon. Marami magpapahinto sa'yo, hindi sa lahat ng panahon. Okay yan, noong nakaraan, may pinost kasi ako mga prayer request. Yung iba nag-post doon, yung iba nag-PM sa akin. Sana nalulungkot po ko kasi mukhang hindi ako makakapag-college ngayon. Kung ikaw man to nakakarinig, dahil nawalan daw ng trabaho ng nanay at tatay nila, kapatid, hindi nakasalalay sa trabaho ng nanay at tatay mo, ang pagkokolehiyo mo. Gumawa ka ng paraan. Dahil maraming tao nakapagtapos ng walang nanay at tatay. Do something. Hindi porket sasabihin natin, di ba sinabi natin krisis? Hindi ang krisis, hindi walang talaga. Maybe, katulad ni Bartimeus, wala lang siyang paningin, pero kaya niyang lumakad. Kaya niya mag-isip. Nakuha natin, mga kapatid, marami magpapahinto sa'yo. Marami magpapahina ng loob mo para huwag mong maabot ang pangarap mo. Para huwag mong magawa yung pinapagawa ng Panginoon. Ilang beses nasira ang pangarap mo kasi sinabi mo, ayoko na. Ilan na hindi mo tinapos kasi nanghina ka na. Lahat naman tayo nanghihina. Kaya nga nalulobat. Nung malaman mong lobat ka na, anong ginawa mo? Nag-recharge ka eh. Power. That's courage. Amin naman eh. Alam mo, nanghihina ka na, hindi ka nagre-recharge.
Alam mo, humihina na pananampalataya mo, takbo ka pa ng takbo, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nakikinig ng Word of God, lalo ka pang tinatamad, dinidrain mo yung sarili mo. Kapatid, kapag alam mo nang nalulobat ka na, kapag alam mo nang hihina ka na, huwag mong i-drain, huwag mong itodo. Yung iba naman, tinodo naman ang pagkasiro. Tinodo na ng tinodo eh. Kaya minsan, natutuluyan masira o natutuluyan kapatid na huminto. Ilan na ang di mo tinapos kasi nangihina ka na. You don't have courage if you don't have power. Why? Remember this, that faith is an energizer. Bakit kapatid? Because it keeps you going. Naalala ko nun yung patalastas na to, yung energizer. Yung bagsak na yung iba siya nagpapatuloy. Sinabi nga battery, di ba? Faith is an energizer because it keeps you going. Verse 27, because of his faith, he left Egypt. It wasn't because he was afraid of the king's anger. He didn't let anything stop him. Power. Ang courage. At least, may combination ito ng patience. Ang courage, mga kapatid, may combination ito ng at least patience sa power. Kaya kapatid, kapag mapagpasensya ka na, tumatapang ka na. Ang tunay na matapang, hindi yung nawawala sa sarili. Bigla-biglang bigla-biglang sinasaktan sarili o ibang tao, biglang nawawala. Di ba yung out of control na tao, sinabi ng Book of Proverbs, para yan isang bansa na walang wall. Bukas na bukas ka sa lahat ng atake. Bakit? Di mo na makontrol sarili mo eh. Pag di mo na makontrol ang sarili mo, disgrasya ang kasunod. Subukan mo wag makontrol yung sasakyan mo. Disgrasya ang mangyayari. Kapatid, ang tunay na matapang, may pasensya yan. O sa mga tunay na lalaki dito, sa mga tunay na anak ng Diyos, sa mga babae dito, sa mga magulang dito, sa mga leaders dito, ang tunay na matapang, may pasensya kapatid at may sapat na kakayahan para magpatuloy siya. Hindi ko sinasabing hindi nalolobat, kaya nga eh. Lobat na nga, di mag-recharge ka, wag mong i-discharge. Mag-recharge. Sabi dito, because of his faith, he left Egypt. Tapang eh, no? He left because it is right. Iniwan niya, kasi yun ang tama. Marami kang hindi mararating na tama dahil natakot kang iwan ng mali. Ulitin ko, marami kang hindi mararating na tama kasi natatakot kang iwan ng mali. Diba? May kasabihan mga kapatid that good things begin when bad things end. Gusto mo pa lang may magsimulang maganda, edi may tatapusin ka na pangit. Bad habits sa buhay natin, kalimutan mo na ang pangarap mo. Kung ayaw mong iwan, yung mga hindi magagandang bagay na ito, kalimutan mo na. Huwag mo nang alalahanin yan. Tama na. Sayang lang. Marami kang hindi mararating dahil sa takot. Marami kang hindi mapagtatagumpayan dahil sa takot. Marami ang gustong lumaya, pero natakot iwan ang nakagawian. For example, yung mga Israelites, gusto nilang lumaya sa Egypt, pero takot silang iwan yung Egypt. Natatakot sila sa Pharaoh. Paano mangyayari dyan? Bakit ba may takot? Ito, maganda. Alam mo ba kung bakit may takot? Isa sa main purposes ng takot is to limit you. Whether positively or negatively. Di ba may tinatawag na fear of the Lord? Oh, ano may tutulong nun? Malimitahan ka. Nagawin mo yung tama, ikaluluwalhati ng Panginoon. Limit. Sa kabilang banda, sa negative way, malimitahan ka naman. Hindi mo marating yung potential mo. Yan ang takot. Maraming tao, kaya nalulubog at nalulunod sa kasalanan dahil hindi kinatakutan yung mga bagay na yon. Dahil may mga bagay na kung saan hindi wala siya takot kay Lord eh. O kaya mga kapatid, sa kabilang banda naman, natatakot naman na iwan yung bagay na yon. Tandaan natin kapatid, your future is so bright for you to stop. Your promised land is so great for you to remain in your Egypt. So don't let anything stop you. Kaya pag may makikita ka kapatid na nahirapan naman pero nagpatuloy, isipin mo lagi, it was by faith. Your faith is the one who will tell you, kaya pa yan. Malalaman mo kapag may faith ka, nasabi, kaya pa yan, kaya pa yan. It is your faith who will tell you, don't give up. Kasi may promised land ka pa.
May tutulungan ka pa eh. May pangarap ka pa. May magagawa ka pa. Remember that faith will manifest courage. Magiging matiisin ka kapag may pananampalataya ka. Magiging malakas ka kapag may pananampalataya ka. Kasi hindi pwede na hindi mag-manifest ang courage sa taong may pananampalataya. Pangatlo at panghuli. Last but not the least, 27 hanggang 28. It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. Ang ganda nito, kapatid. Kapit ka dito, makinig kang maigi. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. Hindi nakikita, pero tingin ka ng tingin. 28. It was by faith that Moses commanded the people of Israel to keep the Passover and to sprinkle blood on the doorpost so that the angel of death would not kill their firstborn sons. Marami ang namatay na pangarap. Marami ang naglaho, nagkapira-pirasong pangarap. Marami na ang huminto. Marami na ang tuluyang nabigo. Diba sinabi? Doon sa research, first 5 years ng 80% ng negosyo, doon nagsasara yan. Doon nabibigo yan. So kinakailangan, pagtagumpayan mo yan, kapatid. Kaya importante yung patience sa power. Importante yung conviction. Importante yung courage. At importante itong pangatlo. Why? Number 3, faith will make you crazy. Faith will make you crazy. Yes, crazy means very strange or unusual. A person considered as having extreme or irrational view. Ito bang meron yan? Noong nakaraan, may pinanood ako nanood namin ni Pastora Dana sa Netflix, 47 Ronin yata yun. Yung isa, hindi niya pinaniniwalaan eh. May witch dyan, may demons dyan, hindi niya naniniwala. Sabi niya sana, ano ba, dati pa lang, naniwala na ako eh. Kasi nga mga kapatid, tingin niya, crazy yung taong yun. Gano'n naman talaga. Kasi crazy means very unusual. Kakaiba. Tandaan mo, kapag may kakaiba, pwedeng mali yung iba. Pero yung ibang kakaiba, tama. Kasi hindi lang dumadapo sa isip mo, kaya mukhang kakaiba siya. A person considered as having extreme or irrational view. If you describe someone or something as crazy, you think they are very foolish or strange, biruin mo, he kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. Ano kahangal? Napansin nyo kay Esteban yan, kaya siya pinagbabato? Nakita niya si Jesus Christ, standing ovation sa kanya? Blasphemy! Tinagbabato siya. Faith will make you crazy. Bakit, kapatid? Dahil may at least 2 epekto ang pananampalataya sa isang tao. Ba't nagmumukha siyang hangal? O bakit sabihin na natin, nagmumukha siyang, nagiging crazy talaga to, ibig sabihin, unusual. Bakit? First, because of unique vision. Unique vision. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. This is an exceptional kind of vision. Remember that faith sees the invisible. Di ba sinabi ko, bago may mangyari sa physical world, may naganap muna sa spiritual world. Walang lilitaw dyan sa public kapag yung mga bagay na hindi ka muna nagtagumpay dun sa private. Walang lilitaw sa physical world, sa sin world, kapag wala ka muna na pagtagumpayan dito sa unseen world. O di ba may sinatawag tayong subconscious mind? Yung conscious mind natin, tip of the iceberg lang yan. Bago nakitang ganyan, malawak yan. Napaka-importante nun, kapatid. First, mga kapatid, bakit faith will make you crazy? Because of unique vision. Unique eh. Pero mo nakikita mo, yung invisible. Ikaw na nakakakita nun? Tama. Di sana lahat na imbento agad yan. Yung mga bagay na meron tayo ngayon. Kasi ikaw lang nakakita nun, kaya ikaw nakagawa. Dito mga kapatid, sinabi sa NIV, because he saw him who is invisible. O si Jesus Christ, biruin mo. Kaya nga mga kapatid,
The ultimate subject in the Old Testament is Jesus Christ. Pansin mo, New Testament ito pinag-aaralan natin, tapos nababanggit si Jesus. Ano to? Christophany. It is the physical manifestation of Jesus in the Old Testament. Kaya nga, babalik ka lang, malinaw na sa iyo yung hymn dito, 27 to, di ba? Balik ka ng 26. He thought it was better to suffer for the sake of Christ. Moses, for the sake of Christ, may ganun, meron na. Kaya nga mga kapatid, faith can see that what the flesh cannot see. Again, faith can see that which the flesh cannot see. Here, Moses focused on God. God is invisible to the eyes of flesh, but not to the eyes of faith. Faith sees eternity, but the flesh only sees time. Faith sees the spiritual, but flesh only sees the material. Faith sees God, the flesh only sees man. Limited. Makinig maigi, ang vision ng taong walang pananampalataya. Very limited. Kasi kakaiba eh. Di ba sinabi natin, unique yung vision eh. Kaya siya, yun nagkaroon ng ganito ngayon. Kaya siya nag-i-enjoy ng buhay ngayon. Why? Tinawag siyang hangal nung una eh. Sabi nung tatay nila, Wright Brothers, na bishop. Tao lang, sabi ganun, anghel lang ang lumilipad, blasphemy yan, mga anak. Pinagtatawanan sila ng mga tao. O ngayon, nai-enjoy natin yung eroplano, buti na lang. Kaya lang, napagbintangan. Hangal. May unique vision eh. Paano naman makakapunta sa buwan? Yung bundok nga niyan, di mo maakyat-akyat eh. Ikaw talaga, di mo makita yun eh. Kaya magtatawanan ka talaga. Nakuha natin, kasi nga hindi pa nangyayari yun. Ngayon nga, tayo minsan pag may kwinikwentuhan ako, may tinuturuan ako, ganito pwede mangyari, ganito pwede mangyari. Siyempre, kakaiba siya eh. Minsan nagtatatawa, talikuran naman. Paano nangyari yun? Sabi na I think this was more than 5 years ago, nung pinakilala ko sa isang conference. At that time, 14 yung services natin. 14 yung services. Ano yan? Nagpapakamatay ba yan? Narinig ng mga disciple ko sa likod, sinabi nung audience na isang pastor, ano ba yung nagpapakamatay ba yung speaker na yan? Sabi niyo, ba't magpapakamatay? Kasi akala nyo, kapag nagli-lead, dapat isa lang. Dapat isa lang ang pastor. Kaya very limited. Ang dami-dami natin. Ngayon, nasa 50 plus yung pastors natin. Ano yun? Ako lang. Napansin mo mga kapatid, hindi mo gagawin yan hanggat di mo muna nakikita. Kaya lang, it will make you crazy because of unique vision. Because of unique vision. Sabi sa ERV, because he could see the God no one can see. Si Neil Gabler, mga kapatid, the author of Walt Disney, The Triumph of the American Imagination, wrote an article on September 13, 2015 with the headline. Ito yung headline. Walt Disney, a visionary who was crazy like a mouse. O, di ba yung Mickey Mouse niya? Ano ba ito? Baliw to. Sabi sa kanya, baliw yan. Baliw? Ang dami nga nababaliw. Pumunta lang ng Disneyland eh. Makapunta lang ng Disneyland, lahat gagawin eh. Yung conclusion dun mga kapatid sa article na yon, sinabi niya, patungkol sa kanya, in the end, the company flourished precisely because Disney was such an indifferent businessman. Ibig sabihin, wala siyang pakialam. Kung hindi siya paniwalaan ng iba, dahil sa kakaibang pangitain niya. And I believe, mga kapatid, history will remember Steve Jobs, one of the greatest innovators of all time. The Thomas Edison of the 21st century. Sinabi po ni Spike Lee, producer, director, actor, said about Steve Jobs, lalo na nung pagkamatay niya. Sinabi ganun, visionaries are always called crazy in the beginning. A visionary sees things that everyone else says it's impossible. Sees a world that people can't envision. So ang faith, kapatid, ay may kakayahang makita ang potensyal ng isang bagay. Kung may pananampalataya ka.
Kapag wala kang faith, hindi mo makikita ang potensyal ng seed na yun. Ang tingin mo lang dyan, buto. Pero hindi mo alam, pwedeng magsimula sa one seed na yan ng isang forest. Dahil hindi mo nakita yung potensyal ng seed na yon at may ibang nakakita, yun ang makikinabang dun sa makakakita. Hindi mo makikita yung potensyal ng seed offering mo kung nakita mo, expenses to. Hindi kapatid, investment yan sa kingdom ni Lord. Kasi hindi mo nakita. Hindi mo nakita yung potensyal ng tithes and offering, hindi mo nakita yung epekto nito. Sinabi na ng Bible, kaya lang hindi mo makita o pilit mong hindi tinitignan. Noong nakiraan, dumaan ako sa matinding, pambihira, dilubyo ng finances. Recently, talagang alos di ako makatulog, di nakaka-stress din talaga, aminin natin. Lahat naman tayo dumadaan doon. Tapos ang laki pa nung sa pledge ko, pambihira, pa-faith pa ako, pambihira, parang gusto kong bawasan eh. Kaya lang sabi ko, mas malaki nga yung prayer request ko dito eh, tapos ito lang, di ko gagawin. Naniniwala ka ba sa power ng seed na yan? Kung naniniwala ka sa power ng seed na yan, i-go mo yan. O, ulitin ko, panandalian lang yan pag kinain ko. Di ba sa bawat pera natin, sabi sa Corinthians, may pangkain at may pantanim. Ang problema mo, kapag yung pantanim mo, kinain mo, wala ka na. Kinabukasan. Yan ang sikreto, kapatid. Huwag mong kakainin yung para kay Lord. Yung pantanim. Tanim mo, bukas makalawa pang kikinabangan mo yan. Kinabukasan. Kailangan ko magbayad na napakalaki. Halos sagad ako, kapatid. Maniwala ka. Pag akyat ko, papapanood ito ngayon nung isang taong nakasalubong ko. Park kami dun sa rooftop. Sige, pananampalataya lang. Go, yung seed na yan, may potential yan. Lakad lang ako. Mamaya dyan, may lumabas. Na babae, mamaya dyan, inabutan ako ng pera. Ilan libo yun, kapatid. Hindi yung pangkaraniwan na 1,000. Hindi ko sasabihin yung eksakto. Malaki talaga. Sabi kong ganun, ano to? Sabi niya sa akin, Pastor, natatandaan niyo po, may binigay po kayo sa akin. Sabi ko, hindi ko na matandaan eh. Hindi po, may binigay kayo sa akin na ganito. Yung pala, 5 years ago yun. 5 years ago. Tapos, binabalik ko na po. Pampihira yan, kapatid. At that time, nag-sacrifice ako. At that time, basta sacrifice ako ng malaking halaga para sa isang tao, sa isang pamilya. Kahit paano, mabigat-bigat sa akin yun, napakalaking halaga. Pero mamaya, hindi ko naman nakalain 5 years ago. O sabi sa iyo, kapatid eh. Tapos mamaya, minsan may nagpapadala sa iyo, hindi mo naman namalayan. Yun ang sinasabi ko, kaya wag mong kakainin yung para kay Lord. Kailangan, makita mo, kapatid, yung potential ng seed na yan. Kaya nga dapat may unique vision ka, napaka-importante niyan, kapatid. Napaka-importante. Sabi po ni Robin Sharma, actually, on February 8, 2014, sinulat niya na to, thank God at nabasa ko to. Sabi niya po, mga kapatid, listen to this. All visionaries are called crazy at first and a genius at the end. So trust your big ideas and then be brave and bring them to the world. Nung panahon na nagsisimula, ako halos gusto kong maging kakaiba yung ating gawain. Kaya lang para nakakatakot, daming magpe-persecute sa'yo. Sa loob, sa labas. Ang hirap, kapatid. Nabasa ko tong ganitong na idea. Para ba kinakausap ka ni Lord? Tuloy mo yan. Go! All visionaries are called crazy at first and a genius at the end. So trust your big ideas and then be brave and bring them to the world. Remember that visionaries are the adventurers, the risk-taking warriors, and often the ones labeled crazy. Crazy. Handa mo, kapatid, embrace your visionary self. The world needs you. Faith will grant you a rare insight to share with and contribute to the world. This visionary mindset will help you continually evolve as a leader, as a businessman, as a business person. Remember that if the game remains the same, we must ask, how can I reinvent the game?
O ganito nangyari sa paligid natin ngayon. How can I reinvent the game? How can you become a global force of creation, here to serve and progress humanity at the highest level? Paano ako magiging kaiba? Second, mga kapatid, bakit faith will make you crazy? Because of unconventional victory. Tignan niyo po sa verse 28. Unconventional. It means not based on or conforming to what is generally done. Hindi pangkaraniwan na tagumpay. Tignan niyo po 28. It was by faith that Moses commanded the people of Israel to keep the Passover and to sprinkle blood on the doorpost so that the angel of death would not kill their firstborn sons. Saan ba nagtatagumpay? Army. Kailangan gera, kailangan may kalaban na tao, kinakailangan may pinakamatitinding armas kami. Hindi, dumali sa kanila. Angel of death lang eh. Padala ng Panginoon eh. Sabi sa iyo kapatid eh. Bakit mukhang crazy ka? Because of unconventional victory. Paikot-ikot sina Joshua, yung team nila. Bumagsak yung wall of Jericho. Unconventional victory. Yan ang nagagawa ng faith. Bibigyan kanya ng isang tagumpay na hindi na pagtatagumpayan ng iba. Tagumpay na hindi mapagtatagumpayan sa natural na kapamaraanan. Kaya nga kapag hindi mo na kaya, pero may pananampalataya ka, mamaya makikita mo, kinaya mo. Ang galing kumilos ni Lord sa mga unusual na situation. Patutunayan ng Panginoon, kahit na sino gagamitin ni Lord, magawa lang ang kalooban niya. Kaya nga mga kapatid, faith will make you crazy. But go for it. Pagtatawanan ka lang sa una, pero bukas makalawa. They will praise you for your conviction, for your courage, and for your craziness. Yes, buti na lang. Kahit nakatawa-tawa yung nanay ko, nung nagpe-praise the Lord siya, hallelujah, nakakatawa. Dumadaan na sa pagsubok, pa-praise the Lord pa. Naglilingkod pa kay Lord. Ano yan, kabaliwan? Hindi kabaliwan, tama, tingin ng mundo. May pananampalataya lang, tol. Again, faith will model conviction. Conviction demands sacrifice, and conviction develops success. Conviction. Faith will manifest courage, patience, and power. And thirdly, faith will make you crazy because of unique vision and because of unconventional victory. And I will end with this in verse 27. Sinabi dito, by faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. By faith he left. Nakita mo? By faith, he left. Yung Egypt dito, it signifies slavery. Umaalipin na mahirap alisan. Minsan, no, alam mo nang slave ka ng past, slave ka ng kahirapan, gusto mo naman lumaya eh. Slave ka ng kasalanan, gusto mo naman lumaya. Kaya lang nahihirapan ka. Ano nangyari? Kapatid, reviewin natin tong faith na ito. It was by faith. Kaya mo may iwan ang bagay na yon. Sino dito ang may gustong iwan na Egypt sa buhay niya? Ito yung lumang buhay ng pagkatao, lumang estado. Ito yung umaalipin sa atin. It was by faith. And by faith, mag-iimpake ka. Mag-iimpake ka na para umalis sa mas salimuot na sitwasyon na yan. It was by faith. Tignan nyo itong maigi kapatid. That Moses, verse 27, left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going because it kept his eyes on the one who is invisible. Ang pinaka-secret mo lahat ng ito, dapat ang pinaka-sentro ng conviction, ng tapang, at ng sinasabing kabaliwan mo. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. He kept his eyes on the one who is invisible. Kapag may Jesus ka, kapatid, pwede kang tawanan, pwede kang saktan. Pero ang tunay na kasiyahan at tagumpay ay mapapasayo. You need Jesus above all. Pero mo si Jesus pinag-uusapan na sa Old Testament. Hanggang ngayon, subok ang ating Panginoong Kristo. Pag siya ang sentro mo, kapag siya ang focus mo, maniwala ka, hindi ka maliligaw sa buhay. Hindi ka maliligaw pag siya ang sentro ng buhay mo. I want you to close your eyes right now.
Who among you here, sinasabi mo, naliligaw ako, natatakot ako, gumugulo yung buhay ko, o gusto kong magkaroon ng direksyon na malinaw ang buhay ko. Keep your eyes on the one who is invisible. Keep your eyes on Jesus, who is the author and finisher of your faith. Gusto mo tumatag pananampalataya mo? Jesus ang solusyon. Gusto mo mapalis ito? Si Jesus, kapatid. Sa mga nanghihina, sa mga naghahanap ng direksyon, sa mga naliligaw, sa mga gusto pa, kapatid, na umusad, umasenso, umayos ang buhay. Keep right on going. Keep your eyes on the one who is invisible. Make Jesus the center of your life. Let Him lead you. If you're this person right now, sinasabi mo, Lord, lead my life. Save me from this miry clay, Lord. Ligtas mo ko dito sa kumunoy na ito na kinalalagyan ko. Dito sa pagkaalipin ko, Panginoon, nakikita ni Lord yung laman ng puso mo, kapatid. Mananalangin tayo ngayong oras na ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Ngayong oras na ito, kapatid, kung ikaw man ay nanalangin sa ating Diyos na kung saan kahit hindi mo nakikita, pero naniniwala ka, kapatid, ngayong oras na ito maniwala ka. Matatapos mo ang laban, mapagtatagumpayan mo, kapatid. Hindi ko sinabing hindi ka masasaktan, pero ikaw ay magtatagumpay because of Jesus. Father in heaven, I pray, patatagin mo po, Panginoon, yung conviction ng kapatid na ito, Lord. Sa panahon na niyayanig siya ng mundo, ng kanyang emosyon, I pray, God, for a solid conviction, for a solid scriptural conviction, Panginoon, na titindigan niya at balang araw, sasabihin ng mundo, sasabihin ng mga taong nasa paligid niya, sasabihin ng mga mahal niya sa buhay, salamat na lang. Dahil may nanindigan sa pamilya, may hindi sumuko sa kanyang pananampalataya. Lord, I speak for courage, Lord, sa bawat isa, Lord, na dinadapuan ng takot at gusto nang umayaw, gusto nang bumitaw. Gusto nang bumitiw, Panginoon, hanggang sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, I pray that you instill courage right now for this brother. That you instill courage, Lord, for this sister in the name of Jesus. Bigyan niyo po siya, Panginoon, patience and even power para ma-overcome niya, Panginoon, mga nangyayari sa kanyang buhay. Lord, I pray for a unique vision, Lord. Meron dito, Panginoon, bibigyan mo ng unique vision na magre-revolutionize, Panginoon, sa pagninegosyo, sa kanyang organization. In the name of Jesus, I pray, God, for wisdom. I pray, God, for clear vision. Pagkaloob niyo po sa kanya, sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray, God, that you grant him, that you grant her unconventional victory. Yung hindi inaasahan ng iba, Panginoon, pero mararanasan niya ngayong oras na ito yung tagumpay, Lord. Ngayong linggong ito, ngayong buwan na ito, ngayong taon na ito, Lord, I speak, God, for unconventional victory. At magugulat ng iba, paano niya napagtagumpayan? At ikaw ang maituturo na dahilan kung bakit nangyari sa kanyang buhay ito. Lord, I pray that you heal this person, that you bless this person, God, that you make him whole in the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon ngayong oras na ito. I declare right now for fresh vision. Lord, patumbahin mo po, Panginoon, ang mga hadlang na ito, Panginoon, na kanyang nararanasan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tingin kay Jesus, kapatid. Tingin na may pananampalataya sa Kanya ngayong oras na ito. Kung ipinapaalala sa iyo yung mga failures mo,
Kung pinapaalala sa'yo, kapatid, na wala kang magagawa, o dati, nag-fail ka na nga eh. Wala na nangyayari sa'yo, nag-fail ka na nga sa marriage mo eh. Nag-fail ka na nga sa huling business mo eh. Nag-fail ka na nga sa ministry mo eh. Huwag doon ang tignan mo, kapatid, tignan mo si Jesus. Put your faith in Jesus. Put your faith in Christ alone. Huwag mo nga hayaan, kapatid, ang magdidetermine na future mo, kapatid, ay yung past mo. Tingin kay Jesus who is invisible. Tingin na may pananampalataya ngayong oras na ito. Makikita mo, kakayanin mo. At sasabihin mo na lang, it was by faith. Oh God. Place your trust in Jesus. Place your trust in Christ alone. Yung conviction na yan, kapatid, pasasalamatan mo yan at pasasalamatan ka. Palang araw, mapapapurihan ng ating Panginoon because of that solid conviction. Come on, lift up your voice and declare it right now. I place my trust. Oh Lord. In every victory. Come on, for the last time, lift up your voice. And declare it with all of your heart and soul. Oh God, find my glory in the power of the cross. Oh God, my source of strength. For the last time, declare it right now. Source of strength. Ikaw po, Panginoon, ang pinanggagalingan ng tagumpay. Pagtawanan na, mahirapan na. Naniniwala kami, Panginoon, natapos mo na, Panginoon. Nagtagumpay ka na. Aangkas na lang kami sa tagumpay mo, Panginoon. Sa'yo po kami nakatingin, Panginoon, ng may pananampalataya. Knowing, God, that you are the author and finisher of our faith. At sasabihin na lang namin, sasabihin na lang ng mga tao, paano yan napagtagumpayan? Paano siya nagkaroon ng miracle? Paano siya nagpatuloy? It was by faith. Salamat po, Panginoon, sa series na ito. And rest assured, Lord, that because of this faith, Lord, papatuloy kami, Panginoon, at mangyayari sa amin ang napakagandang plano mo sa aming buhay. Thank you, God, for this victory. Thank you, God, for this vision. Thank you, God, for this fresh strength, Panginoon, na gagamitin namin para makayanan namin ng bawat hamon sa journey ng aming buhay. Salamat po sa kagalingan, salamat sa kalakasan, at salamat, Panginoon, sa napagtagumpayan na namin, Panginoon, sa spiritual realm ngayong oras na ito, na magmamanifest na lang, Panginoon, sa physical world. One of these days, ngayon pa lang, Lord, may ginawa ka na, Panginoon, at marami ka pa mga surprises, Lord, na ipapakita sa iyong mga anak. Salamat po. And right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time we declare ito, kapatid, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. Taking all my pain away.
say